Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 2561 problema. Matapos malaman ang katotohanan ito, labis pa rin ang saya ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang hiningang ito ay gumawa ng napakalaking tagumpay. Kung hindi nasisiyahan si Yezuan, kung gayon siya ay talagang hindi nasisiyahan. Sa sandaling ito, si Yezuan ay may malabong ngiti sa kanyang mukha, at pinanood lamang ang pangalawang anak na babae na tumikim ng tsaa. Para kay Yezuan, ang origin tea na ito ay maaaring wala ng kahit kaunting halaga. Ang kapangyarihan ng pagkilala sa batas ng pinagmulan ay hindi lamang isang bagay ng mga salita, ngunit ang kapangyarihan ng pagkilala sa batas ng pinagmulan ay kailangang maranasan ng sarili, at ang karanasan ng lahat ay hindi magiging pareho. Ang paraan ng pakiramdam at karanasan ni Yezuan ay naaangkop lamang kay Yezuan mismo, at sa iba pa, kahit na sabihin ito ni Yezuan ng detalyado, wala itong epekto. Ang dalawang batang babae ay tila nabighani sa pinagmulan ng tsaa, pag-inom ng tasa pagkatapos ng tasa, at sa parehong oras ay naghahanap ng mga pagkakataon upang maunawaan. Ngunit sa oras na ito, dumating ang isang hindi inanyayahang bisita. Hoy, ang ganda talaga nitong dalawang sisiyo, bakit hindi mo sunggaban? Isang tinig ang dumating, at ang banal na pag-iisip ni Yezuan ay agad na damaloy, at nakita niya na sa labas ng tea pavilion sa harap niya, may 4 na tao na nakatingin sa kanilang direksyon. Sa 4 na tao, isa lang sa kanila ang nakatingin sa pangalawang anak na babae, at ang 3 pa ay nakatingin lahat kay Yezuan. At malinaw na may pahiwatig ng puot. Gayunpaman, si Yezuan ay walang kahit katiting na imahe ng mga taong ito. Sino sila? Bakit kagalit sa sarili mo? System, tuklasin ang lakas ng mga taong ito. Ding, ang system ay nag-uudyok, italaga ang target, 3 mababang God Emperor Realm, at isang 3rd grade medium God Emperor Realm. Marahil bago inumin ni Yezuan ang tasang iyon ng tsaa, ang mga taong ito ay imposibleng talunin ni Yezuan, ngunit ang isang tasa ng tsaa ay dapat magpakita ng kapalaran ni Yezuan. Ano ang big chance? Ang tinaguriang malaking pagkakataon, hindi ba ang ganitong bagay na halatang imposibleng mangyari pero nangyari sa kanya? Hindi mabilang na tao ang nakatikim ng source tea na ito. Marami rin ang mga tao, at mayroon talagang ilang mga nadagdag. Ngunit tulad ni Yezuan, ilang tao ang direktang makakamit ang mga pagpapala ng Origin Law at 10,000 Systems Law. Natatakot ako na sa buong panahon, kakaunti lang. Ito ang magandang pagkakataon. Ang malaking oportunidad na pagmamay-ari ni Yezuan ay hindi umaasa sa sistema, at hindi rin umaasa sa anumang panlabas na puwersa, ngunit sa sariling pagkakataon ni Yezuan. Ang pinagmula ng tsaa ay hindi tungkol sa kung magkano, maaari itong maisip, isang tasa, o kahit isang paghigop, ay maaaring maunawaan. At kung wala kang sapat na mga kwalifikasyon at pagkakataon, kahit na inumin mo ang pinagmumula ng tsaa araw-araw, maaaring hindi mo ito maramdaman. Ito ang buhay ng lahat, ito ang pagkakataon ng lahat. Sa sandaling ito, ang banal na pag-iisip ni Yezuan ay nakalok sa 4 na tao, ngunit wala siyang anumang takot. Kung ito ay hindi pa matagal na ang nakalipas, kahit na ito ay isang stick ng insenso pa, kapag nakikita ang 4 na tao na ito, maaaring kailanganin lamang ni Yezuan na tumakas para sa kanyang buhay. Nakakalungkot na minsan, ganito ang pagkakataon, sapat na ang isang stick ng insenso para baguhin ang kapalaran ng isang tao. Ang mga taong ito, sa katunayan, ay ang mga taong inayos ng pinuno ng Qinglonggang na may layuning patayin si Yezuan. Napakadetalyado ng impormasyong nakuha nila, hindi lang tungkol sa cultivation ni Yezuan, kundi maging sa lahat ng nangyari kay Yezuan matapos makarating sa origin. Secret realm na ito. Sa makatuwid, mayroon lamang silang paghamak kay Yezuan. Gayunpaman, nang dumating sila sa panig ni Yezuan ngayon, nalaman nilang hindi nila makita ang kaharian ni Yezuan, kaya nag-aalinlangan sila. Sa pangkalahatan, makikita ng mga taong may mataas na kaharian ang tumpak na paglilinang ng mga taong may mababang kaharian. Ngunit may mga exception, at may mga espesyal na nakatagong supernatural na kapangyarihan na nilinang doon. Sa sandaling ito,
Isang tao ang nagtanong, hindi ba sinabi ng taong ito na siya ay isa lamang sa una o ikalawang baitang inferior god emperor? Bakit hindi ko man lang makita ang kanyang tumpak na paglilinang, ngunit sa halip ay may pakiramdam na kaharap ang isang malakas na tao? Panipi, huwag kang malito, ang pagtrato ay nagpapakita na ang taong ito ay may maraming mga espesyal na kakayahan, marahil, siya ay nagal-inang din ng ilang uri ng nakatagong paglilinang na mga supernatural na kapangyarihan, tayo'y dumaan. Ang pinuno ay walang kahit katiting na hinala, at ang pinagmumula ng impormasyon ay lubos na maaasahan, kung gayon, hindi siya kwalipikadong pagdudahan ito. Nang makita ang mga taong iyon na naglalakad palapit sa kanya, alam ni Yezuan na dumating na ang pagkakataon. Hayaan ang dalawang batang babae na umalis mag-isa, sa oras na ito, ay ang pinakamahusay na oras. Kaya naman, walang pakialam si Yezuan sa pagpapatikim ng tsaa sa dalawang babae, ngunit sinabi niya sa dalawang babae na may lihim na pamamaraan ng sound transmission, sandali lang, kapag nag-away kayo, aalis kaagad kayo rito at hanapin si Luoluo, at si Luoluo na ang bahala sa inyo. Panipi, kung gayon, kung mananatili si Yezuan dito, ano ang mangyayari kung makatagpo ka ng isang malakas na kaaway? Si Mian ang unang nag-react, at ang kanyang mga mata ay nakatingin na sa apat na tao. Huwag kang mag-alala sa akin, huwag kang mag-alala, kakaunti lang ang tao, hindi ko mapigilan, tsaka, sinabi ko rin sa iyo, pinahahalagahan ng City Lord ang aking mga kwalifikasyon, at sa tabi ko, may mga taga-City Lord's Mansion, kahit hindi ako natalo, ang mga taga-City Lord's Mansion ay agad nasasagipin. Sinabi ni Yezuan, para pabayaan ang pangalawang anak na babae na umalis ng may kumpiyansa, lumipat pa si Yezuan sa Panginoon ng lungsod. Nagkatinginan ang dalawang babae at tahimik na tumanggo. Nakita ni Yezuan ang dalawang babae na tumatangu-tangu, kaya tumayo siya ng walang pag-aalinlangan at naglakad patungo sa apat na tao, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang abnormalidad, na parang kakaalis lang niya. Sa apat na tao, ang isa sa kanila ay tumingin sa pangalawang anak na babae, malinaw naman, na parang nag-aatubili na umalis ang pangalawang anak na babae. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay Mian o Feiyan, silang lahat ay ganap na kagandahan. Gayunpaman, mas alam niya kung ano ang gawain sa pagkakataong ito, kaya agad niyang binawi ang kanyang isip at itinuon ang lahat ng kanyang atensyon kay Yezuan. Hindi pinansin ni Yezuan ang apat at dirdiretsong naglakad palabas, dahil ayaw ni Yezuan na gumawa ng anuman sa pavilion. Pagkatapos ng lahat, dahil nakapagtinda ako ng origin tea dito, natatakot ako na ang may-ari ng tea pavilion na ito ay hindi walang ginagawa. Bukod dito, kung gagawin ito ni Yezuan dito, hindi magiging mabuti kapag nasaktan niya ang pangalawang anak na babae. Ang lakas ng pangalawang anak na babae sa sandaling ito ay napakababa, dahil sa teleportasyon, kaya't sila ay nasa mahinang yugto, at kung nais nilang makabawi, imposibleng magkaroon ng kaunting oras. Sa makatuwid, alam ni Yezuan na kapag siya na mismo ang gumawa nito, natatakot siya na si Yubo, na nakikipag-away, ay saktan ang pangalawang anak na babae, kaya ang plano niya ay umalis muna dito, at pagkatapos ay kalabanan niya ang mga taong ito. Pinanood nilang apat si Yezuan na naglalakad palabas, at sumunod sila ng walang pag-aalinlangan. Sa katunayan, dahil nalaman ito ni Yezuan, mas alam pa nila. Ang nagbukas ng tea pavilion na ito ay hindi ganoon kadaling ma-provoke. Alam mo, sa buong unang palapag, mayroon lamang ganoong tea pavilion. Siyempre, ang ibang mga lugar ay maaaring nasa tabi din ng tea house, ngunit ang nag-iisang nagbebenta ng orihinal na tsaa ay narito. Upang makapagtanim ng pinagmulang tsaa, kung ito ay isang puwersa, ito ay dapat na isang malaking lakas. Kung ito ay isang individual, natatakot ako na ito ay isang napakalakas na tao. Ang paggawa ng isang bagay sa pavilion ng tsaa ay nagalit sa sobrang lakas, at natatakot ako na walang mahihirapan. Kaya't ang apat sa kanila ay hindi nag-alinlangan, ngunit sumunod sa likod ni Yezuan at naglakad palabas. Maya-maya, nasa labas na sila ng tea pavilion. Anak, tumigil ka. Kabanata 2562, sino ito? Isang tao ang direktang sumigaw kay Yezuan, bagamat matagal nang naghinala si Yezuan na siya ang pinupuntirya nila, ngunit hanggang ngayon, talagang sigurado si Yezuan na ang apat na taong ito ay darating para sa kanya. Gumalaw ang figure ni Yezuan, ngunit mabilis siyang tumakbo patungo sa harapan.
Yung tingin niya na parang alam niyang kulang ang lakas niya kaya umiwas siya. Ngunit sa katunayan, sadyang pinabagal ni Yesuan ang kanyang bilis, kung hindi, sa walang katapusang kakayahan sa teleportasyon ni Yesuan, paano magkakaroon ng pagkakataon ang mga taong ito na maabutin si Yesuan? Sa sandaling ito, hindi nila alam na parang sila ang napakahirap na pagtakas ni Yesuan, na isa lamang ilusyon na sadyang nilikha ni Yesuan. Ang ginawa niya ay para lamang maakit ang atensyon ng mga taong nakapaligid sa kanya na nakatingin sa kanya, basta't ang mga taong iyon ay nakatuon sa kanilang sarili at hindi pinansin sina Mian at Feiyan, kung gayon ang layunin ni Yesuan ay nakamit na. Siyempre, para makamit ang epektong ito, kinailangan ni Yesuan na kunin silang apat at patuloy na tumakas patungo sa harapan. Para naman kay Mian at Feiyan, walang magawa si Yesuan sa oras na ito, at iyon lang ang kaya niyang gawin. Sa kabutihang palad, bago lumabas, inabisuhan ni Yesuan si Luoluo at hiniling kay Luoluo na lumapit para kunin sina Mian at Feiyan. Sa lakas ni Luoluo, hanggat natagpuan silang dalawa at magkasama ang tatlong anak na babae, mas ligtas sila. Inabot ng 2 oras ang habulan at pagtakas na ito. Bagamat hindi sumulong si Yesuan ng buong lakas ngayon, sapat na ang 2 oras para makatakas si Yesuan sa malayo kasama ang 4 na taong ito. At ang distansya na ito ay sapat na. Biglang huminto si Yesuan. Bahagyang natigilan silang 4, hinabol nila si Yesuan ng napakalakas. Ang bilis ni Yesuan ay palaging nagpaparamdam sa kanila na kung sila ay mas mabilis, makakahabol sila, ngunit kadalasan ay nasa likod lang sila ng kaunti. Sa sandaling ito, biglang huminto si Yesuan, kaya medyo hindi sila komportable. "Emph, anak, bakit hindi ka tumakas? Tumakbo ka pa, gusto kong makita kung hanggang saan ka makakatakas." Sa 4, isa sa kanila ang tumayo at tumingin kay Yesuan na may panghahamak sa kanyang mga mata. Hanggang sa sandaling ito, hindi pa rin nila napagtanto na sinasadya ni Yesuan. Lumingon si Yesuan at tumingin sa kanilang 4, ngunit mahinang sinabi, "Bakit gusto kong tumakas?" "Panipi, haha, nakakatuwa boy, ang bilis mo namang tumakas, bakit ayaw mo pa aminin ngayon? Pero mas maganda kung hindi ka na tumakas para hindi na kami magsayang ng oras ng mga kapatid ko." "Okay, boy, itali mo lang ang iyong mga kamay, nasaktan mo ang isang tao na hindi dapat masaktan, pagkatapos, pinatay ka namin ngayon, at hindi ka dapat magtanim ng sama ng loob sa akin. Gumagawa lang ako ng mga bagay para sa iba." Siyempre, alam ni Yesuan na gumagawa sila ng mga bagay para sa iba, ngunit hindi niya alam kung sino ang gumagawa nito. Nakita ito ng obserbasyon ng Green Dragon Gang Leader kay Yesuan, ngunit gusto ng Green Dragon Gang Leader na patayin si Yesuan, ngunit hindi ito malalaman ni Yesuan, dahil ang dahilan, ito ay napakasimple, ngunit ito ay dahil hindi alam ni Yesuan ang pagkakakilanlan ni Lin Tianju. Siyempre, sa sandaling ito, umaasa rin si Yesuan na makuha ang gusto niya mula sa katapusan ng mga taong ito, iyon ay, na gustong pumatay sa kanya. Mula nang dumating sa Origin Secret Realm na ito, bagamat si Yesuan ay maaaring ituring na nakakasakit sa ilang tao, maaari lamang siyang ituring na isang maliit na papel, at ang kakayahang mag-imbita ng 4 na tao na tugisin at patayin siya ay dapat na isang maliit na pagpapalagay. "Ilan ba talaga sa inyo ang gustong pumatay ulit?" Tumingin si Yesuan sa mga taong iyon at mahinang sinabi, ngunit sa kanyang puso, nagsimula na siyang mag-isip kung paano sasabihin sa kanila ang gusto nila. "Haha, anak, hindi ba't ikaw at tayong 4 ay walang ginagawa, hinahabol ka ng napakatagal? Sige, darating na ang kamatayan, ano pa bang wish mo, pag-usapan natin yan." "Wish? Wala ako, pero hindi ko maintindihan kung sino ang gustong guluhin ako, kung tutuusin. Mababa ang lakas ko, at hindi ko talaga maintindihan kung sino ang gustong pumatay sa akin." Sinunod ni Yesuan ang mga salita ng taong ito at nagtanong ng sarili niyang tanong. Ang mga taong iyon ay tumingin kay Yesuan, ngunit sila ay nagpakita ng awa. "Kawawang tao, hindi ko alam kung sino ang gustong pumatay sa iyo. Okay, tiyak na mamamatay ka pa rin, hindi masakit na sabihin sa iyo. Na-offend mo si Haylin, ang kasarian ni Haylin ay palaging naghihiganti, kahit na hindi ko alam kung bakit siya nasaktan ng iyong anak. Ngunit ang masasabi ko lang ay malas ang iyong anak." Panipi, Black Forest. Sino ito? Ang pangalang ito, narinig ito ni Yesuan sa unang pagkakataon,
sigurado siyang hindi niya kilala ang itim na kagubatan na ito, bakit gusto ng taong ito ang kanyang sariling buhay? Dare to be you? Sino itong Black Forest? Wala akong kahit katiting na imahe. Nakakalungkot na sa pagkakataong ito, hindi na nagsalita pa ang mga taong ito, bagkus ay direktang isinakripisyo ang kanilang mga sandatang mahika. Sige anak, huwag kang magsalita ng kalokohan, mamatay na tayo. Nakita ni Yeshua na ang mga taong ito ay determinadong patayin siya, at ayaw na niyang magsabi ng kahit ano pa sa kanyang sarili. Kaya natural na ayaw niyang mag-aksaya ng oras, kaya sa isang kaway ng kanyang kamay, kinokontrol ni Megatron ang Divine Sword at nagmamadaling lumabas. Poof! Nang walang anumang pagdududa, isang lalaki mula sa mababang God Emperor Realm ay pinatay na ni Yeshua sa mismong lugar bago pa man siya nagkaroon ng oras para mag-react. Ang mga mata ng natitirang tatlo ay nanlaki, at sila ay nabigla sa kanilang mga puso. Hindi ba sabi nila, hindi ba ang taong ito ay nagpunta lamang sa Divine Venerable Realm kamakailan lamang? Pagkatapos, kahit na masira niya ang kaharian ngayon, ito ay isa lamang sa una o ikalawang grado na mababa ang Diyos na kaharian ng emperador, na itinuturing na ang limitasyon. Bakit pinatay ng lalaking ito ang sarili niyang kasama gamit ang sarili niyang mga kamay? Hindi maganda, itinatago ng taong ito ang kanyang cultivation. Mabilis, sabay tayong umakyat at gamitin ang pinakamakapangyarihang supernatural na kapangyarihan. Ang isa pang tao ay sumigaw ng malakas, at habang siya ay sumisigaw, siya ay naghahanda na upang pakilusan ang kapangyarihan ng kaharian. Sayang at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong palawakin ang larangan, kasi tinutukan na siya ng espada ng God Killer. Sa pagbuti ng lakas ni Yeshua, masasabing ang kapangyarihan ng Divine Sword ay tumaas din ng malaki. Sa sandaling ito, isa pang espada ang tumagos, at lumabas na ang pangalawang taong ito ay namatay na bago niya ganap na may buka ang kapangyarihan ng kaharian. Pinugutan ng ulo ang dalawang magkasunod na tao, at lahat sila ay masyadong maliit. Sa pagkakataong ito, ang natitirang dalawang tao ay hindi mapakali. Kung sinasabing pinatay ni Yeshua ang kalaban dahil sa kanilang kawalang ingat, hayaan si Yeshua na umasa sa banal na sandata at magtagumpay sa palihim na pag-atake, kung gayon kung paano ipaliwanag ang ikalawang termino. Kahit na ang kapangyarihan ng domain ay hindi magagamit, at siya ay namatay na, napakalakas na lakas ng pag-atake, kung naniniwala pa rin sila na ang lakas ni Yeshua ay karaniwan, kung gayon sila ay hanggal. Anak, sino ka, at bakit ang lakas mo? Sa apat na tao, nagsalita ang pinuno, mula sa simula, ang taong ito ay hindi umimik. Ngunit sa sandaling ito, kailangan niyang magsalita, pagkatapos ng lahat, ang lakas na ipinakita ni Yeshua ay seryosong lumampas sa kanilang mga inaasahan, napakalakas na lakas, bakit napakaliit ng impormasyon. Kabanata 2563, Isang Kampana. Akala ko noong una ay napakadaling gawain, ngunit hindi ko inaasahan na ang taong ito ay nagtatago ng kanyang pagtatanim upang magpanggap na baboy at kumain ng tigre. Nakakalungkot na hindi man lang pinansin ni Yeshua kung ano ang ibig nilang sabihin, dahil sinabi niya na ang mga taong ito ay hindi makakakuha ng balita na gusto nila, kung gayon walang silbi na panatilihin ito. Pagkatapos ng lahat, kung hindi sila papatayin ni Yeshua, papatayin nila ang kanilang sarili. Kahit sino pa ang nagnanais ng buhay ni Yeshua, gagawin siya ni Yeshua na magbayad ng sapat na presyo, at ang direktang pagpatay sa kanya ay walang alinlangan ng pinakamagandang presyo. Ang Divine Sword ay naglaslas sa hangin gamit ang isang maliwanag na ilaw, at sa isang iglap, ito ay bumagsak patungo sa katauhan ng Middle God Emperor Realm. Sa sandaling ito, paanong ang taong iyon ay si Yeshua pa rin ang isang maliit na tao sa Divine Venerable Realm. Kahit na wala siyang paningin, alam din niyang si Yeshua sa kanyang harapan ay hindi walang ginagawa. Sa makatuwid, nang makita niyang ang target ni Yeshua ay nakalok sa kanya, hindi siya nag-alinlangan sandali, at direktang nagsakripisyo ng magic weapon. Ito ay isang kampanang makapal na natatakpan ng hindi mabilang na mga salitang Sanskrit. Si Zhong Xingyon ay patuloy na lumalangoy sa paligid ng liwanag ng batas ng sunod-sunod. At ang kampanang ito rin ang pinakamalaking butas na card ng mga lalaking ito. Ang bagay na ito, nakuha niya ito mula sa lugar ng pangangaso nang nagkataon sa panahon ng pangangaso. Masasabing ang lalaking ito ay hindi kailanman nang ahas na ipakita ang orasang ito sa iba.
Pagkatapos ng lahat, kung ano ang nakukuha mo mula sa lugar ng pangangaso, kahit na ang isang tanga ay naiintindihan, ay anumang bagay ngunit simple. Bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang kapakinabangan ng kampanang ito, nagsaliksik din siya ng pinakasimpleng paraan upang magamit ito ng mag-isa. Iyon ay upang takpan ang iyong sarili, at pagkatapos ay hikayatin ang kapangyarihan ng batas na gawing pinakamalakas na puwersang tagapag-alaga ang kampanang ito. Kung gaano kalakas ang kampanang ito, kahit na siya ay hindi alam kung gaano ito kalakas, dahil minsan ay nagkaroon siya ng alitan sa isang powerhouse ng Superior God Emperor Realm, ngunit ang kanyang lakas ay hindi kayang talunin ang lalaki mula sa Superior God Emperor Realm, kaya isinakripisyo niya ang kampanang ito. Takpan mo lang ang sarili mo ngayon. Kasunod nito, ang powerhouse ng Supreme God Emperor Realm ay galit na umatake sa loob ng isang buong buwan, at wala siyang magawa, at sa huli ay wala siyang choice kundi pigilan ito. At sa pagkakataong ito, pinipilit din ng taong ito ang kanyang pagkakataong mabuhay sa kampanang ito, naniniwala siyang mapoprotektahan siya ng kampanang ito. Para naman sa iba pang kaaway, nang makitang napakalakas ni Yezuan, natakot na siya, at sa sandaling ito, nang makitang pinakawalan ng kanyang amo ang pinakamalakas na depensa, at siya mismo ang naging target ng pag-atake, nagsimula na siyang tumakas ng desperadong. Boom! Direktang tumama sa kampana ang espadang pumapatay ng Diyos, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nagkaroon ng kahit katiting na epekto, at tumalbog pa ito palayo. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Yezuan, ang mahiwagang sandata na ito ay napakalakas na puwersang nagtatanggol. Pagkatapos ay kaway, direktang itinuro ni Yezuan ang taong nakatakas, ngunit mahinang sinabi ng kanyang bibig, 6 na karakter na mantra, mamatay. Panipi, sa isang iglap, na-activate ang kapangyarihan ng misteryo. Ang mahiwagang puwersang ito ay agad na pinalibutan ang tumakas na lalaki, at biglang, ang lalaki ay tumigil sa lahat ng paggalaw, at pagkatapos ay bumagsak ng direkta mula sa langit. Ito ay tahimik, ngunit ito ay isang salita lamang, ngunit ito ay natapos sa buhay ng isang medium na God Emperor Realm Powerhouse. Pagkatapos noon, itinuon ni Yezuan ang lahat ng kanyang atensyon sa huling tao. System, detect that magic weapon. Sinabi ni Yezuan sa system, dahil ang kampanang iyon ay palaging nagpaparamdam kay Yezuan ng isang misteryoso at lumang kapaligiran. Ding, system prompt, target designation, Monkey King Bell. Ang Monkey King Bell, ang kayamanan ng napakalakas noong sinaunang panahon, ay napakalakas, parehong nakakasakit at nagtatanggol, at may maraming espesyal na kapangyarihang mahiwagang. Ayon sa alamat, kapag nabuksan na ang Monkey God Emperor Bell, may kapangyarihan itong sirain ang langit at lupa. Ngunit ngayon, halata na itong Monkey God Emperor Bell na ito ay hindi pa na-activate, ngunit direktang ginagamit lamang ito bilang isang kalasag ng taong iyon. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Yezuan, ngunit sa kanyang puso ay nagsimula siyang mag-isip tungkol kay Chigo Away, itong Chitian God Emperor Bell, nakilos na ni Yezuan ang kanyang isip. Masasabing pagdating niya sa Origin Secret Realm na ito, bilang karagdagan sa Megatron at sa Divine Sword, ang mga kagamitang magic weapon sa buong katawan ni Yezuan ay medyo luma na. Kahit na ito ay ang Divine Sword, tila ito ay hindi sapat na gamitin, ngunit sa kabutihang palad, ang Divine Sword ay maaari pa ring magpatuloy sa pagsulong, na okay. Gayunpaman, ang iba pang mga magic na armas ay hindi sapat. At itong Chitian God Emperor Bell ay kinuha ni Yezuan. Oo, ang ganda talaga ng kampanang ito, gusto ko. Malumanay na sinabi ni Yezuan, ang tono na iyon, halatang hindi inilagay sa kanyang mga mata ang lugar sa loob ng Monkey King Bell. Nang marinig ng lalaki na sinabi ito ni Yezuan, humagalpak siya ng tawa. Anak, inaamin ko na napakahusay mong nakatago, walang nakatuklas na mayroon kang ganoong kalakas na lakas, marahil, dapat kang maging isang malakas na tao sa itaas na God Emperor Realm, ngunit ano? Kung gusto mong basagin ang aking Divine Bell, wala ka pang lakas na iyon. Malinaw, siya ay nasa isang ganap na kawalan, at siya ay pinilit pa ni Yezuan na hindi magkaroon ng kakayahang lumaban. But this guy is still confident to compare, dahil sa paningin niya, walang makakalusot sa mga depensa niya, kaya wala siyang dapat ikatakot. Bahagyang ngumiti si Yezuan, ngunit hindi siya nag-abala na bigyang pansin ang
taong ito, sa puso ni Yesuan, ang taong ito ay nahatulan na ng kamatayan, kaya paano siya mag-aaksaya ng oras upang bigyang pansin ito? Sa sandaling ito, dahil inakala ng taong ito na siya ay ligtas sa pamamagitan ng pagtatago sa Monkey God Emperor Bell, kung gayon ay hahayaan siya ni Yesuan na makita ang kanyang kayamanan sa oras na iyon. Dahan-daang hinugot ni Yesuan ang Lo Divine Bow, at pagkatapos ay dahan-dahan at maluwag na hinayla ang bowstring ng Lo Divine Bow. Dahil ibinigay ng lalaking iyon ang lahat ng kakayahang umatake at ang depensa lang ang iniisip, kung gayon hindi na kailangang magmadali si Yesuan. Kaya, anong uri ng mga paraan ng pag-atake ang gagamitin ni Yesuan sa oras na ito? Ito ay simple, tunog. Tama, gusto lang ni Yesuan na gamitin ang kanyang boses para patayin ang kaaway sa Monkey God Emperor Bell. Hindi ba naisip ng lalaking iyon na siya ay magiging ligtas at maayos sa pamamagitan ng pagtatago sa Monkey King Bell? Ipapaalam sa kanya ni Yesuan kung gaano kalungkot ang ideyang ito. Biglang kumilos si Yesuan, para lamang makita si Yesuan na patuloy na hinihila ang Lo Divine Bow, na nagpaputok ng higit sa 100 arrow sa lahat ng direksyon. Ngunit ang kakaiba ay ang target ng mga arrow na ito ay hindi ang kaaway sa kampana sa lahat, ngunit ang kanyang paligid. Biglang lumitaw ang isang sinag ng liwanag. Si Yesuan pala ang nag-aayos ng formation. Isang simpleng pormasayon na ginawa gamit ang mga rune. Kaya, ano ang ginagawa ng pagbuo na ito? Ito ay amplification, at ang kumpletong containment ng tunog. Nang matapos ang lahat ng pag-aayos, isang bilog na liwanag ang nabuo sa paligid ng Monkey King Bell na parang bola. At ito ang epekto na gusto ni Yesuan. Enjoy, sana magtagal pa kayo. Casual na sabi ni Yesuan, at pagkatapos, sa ilalim ng kontrol ng Megatron, mabilis na umatake ang Divine Sword. Boom! Dumagundong. Ginagamit talaga ni Yesuan ang Divine Sword para bombahin ang formation na inayos niya. Kabanata 2564, ang Ultimate Artifact. Nagulat ang lalaki, hindi niya talaga maintindihan ang ginagawa ngayon ni Yesuan. Pero di nagtagal, alam na niya. Ang tunog ng pagsabog na ito ay patuloy na tumutunog, at ito ay patuloy na ipinapadala sa pormasayon na iyon. Ang mga tunog na ito ay hindi kumalat sa lahat, at kapag sila ay tumama sa peripheral formation, sila ay agad na tumalbog pabalik, at higit sa lahat, sa bawat oras na sila ay tumalbog, ang tunog ay lalawak ng ilang beses. Sa simula, nakalaban ng lalaki. Sayang nga lang, habang lumilipas ang panahon, hindi na niya nakayanan, at paulit-ulit na naililipat ang napakalaking tunog, at paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Kahit na isara ng tao ang kanyang pandinig, imposible para sa kanya na manatiling hindi apektado. Dahil, ang kampana mismo ay may kakayahan din na palakasin ang tunog. Alam ng maraming tao na ang tunog ay maaaring makagawa ng mga vibrations. Ito ay isang paraan ng pagpapalitan ng lakas ng batas. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang tunog na kampana ng Monkey God Emperor Bell ay nanginginig na sa tunog na patuloy na umaalingaw-ngaw sa paligid nito. At kasabay ng panginginig, isang bagong malakas na tunog ang ginawa. Ang mga tinig na ito ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kampana, at ang lalaki ay direktang nagdusa sa lakas ng tunog. Poof! Hindi na nakatiis ang lalaki, at tumalsik ang isang bibig ng dugo. At sa subaw nitong subaw ng dugo, sa wakas ay hindi maprotektahan ng taong iyon ang kanyang isip. Ang lalaki ay umungal ng malakas, umaasang magagamit niya ang kanyang dagandong laban sa mga tunog sa kanyang paligid, ngunit sa kasamaang palad, ito ay walang silbi. Poof! Isa pang subaw ng dugo ang tumalsik, ngunit sa pagkakataong ito, sobrang kawawa ang lalaki. Masasabing para na siyang duguan, online ang buong katawan, walang tigil ang pag-agos ng dugo, at talagang basag ang laman. Poof! Sa mahinang tunog, ang isang powerhouse ng Middle God Emperor Realm, sa sandaling ito, ay direktang napunit ng lakas ng boses at direktang sumabog. Saglit itong kinuha ni Yesuan, at agad na nagbukas ng puwang ang pormasayon. At pagkatapos, ang lakas ng boses ay mabilis na lumabas sa puwang. Sa isang iglap, sa harap ng puwang na ito, hindi mabilang na mga bundok ang patuloy na natamba. Isang malaking bangin ang nabuo, at ito ang kapangyarihan ng tunog. Sa katunayan, maraming tao ang nagsasagawa ng mga batas ng tunog, ngunit hindi lahat ay maaaring maging napakalakas.
Siyempre, sa pagkakataong ito, si Yezuan ay hindi maituturing na umaasa sa kanyang sariling lakas, ngunit hiniram lamang ang kapangyarihan ng pormasayo na iyon at ang Monkey King Bell. Ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, at ang tiyan kunring ng 4 na tao sa paligid niya ay direktang nahulog sa mga kamay ni Yezuan. At, siyempre, ang Monkey King Bell. Alam na sa oras na ito, tahimik na nasuri ni Yezuan itong Monkey King Bell. System, bigyan mo ako ng detalyadong pagtingin sa mga katangian ng kampanang ito. Ding, nag-prompt ang system, ang detection na ito ay kailangang kumonsumo ng 500,000 faith points. Maaari ko bang hilingin sa host na kumpirmahin ito? Confirm. 500,000 paniniwala, tinitingnan ang mga partikular na katangian nitong Chi Tian God Emperor Bell, sulit pa rin si Yezuan. Ding, nag-prompt ang system, magsisimula ang pag-scan, at matagumpay ang pagsusuri. Ang Monkey King Bell, isa sa mga super magic weapon ng sinaunang makapangyarihang Monkey King, ay napakalakas at may 12 espesyal na pagbabago. Ding, system prompt, alarm, host, pakitandaan na ang magic weapon spirit na ito ay may kakayahang humatol ng nakapag-iisa, at ang host ay dapat na agad na talunin ang magic weapon spirit na ito, kung hindi, ang magic weapon na ito ay agad na tatakas. Ano ba? Kung gusto mong makuha ang magic weapon na ito, kailangan mong talunin ang machine spirit. Nagulat ang puso ni Yezuan, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong bagay. Sa sitwasyong ito, hindi talaga kayang makita ni Yezuan. Gayunpaman, isang bagay ang malinaw kay Yezuan, iyon ay, ngayon ay kailangan niyang lumaban. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, nakagawa na si Yezuan ng hakbang. Dahil sa mga sandaling ito, sa paligid ng Monkey King Bell, isang ilaw na ang sumikat, at halatang aalis na ito. Excalibur, bilis, atakihin mo ako dali, pigilan mo siya sa pag-alis. Umungol si Yezuan, at sa parehong oras, siya mismo ay sumuntok. Ang Law Divine Bow ay humila, at ang kapangyarihan ng batas ay dumating ng isang hakbang sa unahan ng Divine Sword. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang lumitaw, para lamang makita na ang liwanag ng batas ay direktang nilamon ng Monkey King Bell. Ang Chi Tian God Emperor Bell na ito ay naging isang pag-iral na hindi pinansin ang kapangyarihan ng batas. Isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang lumitaw sa puso ni Yezuan. Ang mahiwagang sandata na hindi pinapansin ang kapangyarihan ng batas, gaano kalakas ang bagay na ito. Boom! Biglang, isang malakas na putok ang dumating, ito ay ang Divine Sword. Sa wakas ay naglunsad ng pag-atake ang Divine Sword, at, sa isang suntok, talagang hinaranggan nito ang espasyo para makatakas itong Chi Heavenly God Emperor Bell. Ang Chi Tian God Emperor Bell na ito ay binibaliwala ang kapangyarihan ng batas, ngunit natatakot sa purong pisikal na pag-atake. Sa isang iglap, nalaman ni Yezuan ang dahilan. Sa katunayan, ang Chi Tian God Emperor Bell na ito ay maaaring talagang napakalakas, ngunit ang Chi Tian God Emperor Sect na ito ay hindi isang ganap na perpektong magic weapon, kahit na maaari niyang baliwalain ang pag-atake ng kapangyarihan ng batas, hindi niya maaaring baliwalain ang pisikal na pag-atake. Tuwang-tuwa si Yezuan sa kanyang puso, ngunit wala siyang pakialam dito, at direktang lumipad patungo sa Chi Tian God Emperor Bell. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw. Boy, gusto mo akong pasunurin. Biglang huminto ang figure ni Yezuan, at nang marinig niya ang boses na ito, alam na ni Yezuan kung sino ang nagsasalita. Ito ang diwan ng Monkey King Bell. Bahagyang huminto si Yezuan, at pagkatapos ay nagsabi, hindi ba totoo na hindi ako karapat-dapat na maging Panginoon mo? Panipi, ang direktang pakikipag-usap sa espiritu ng makina, marahil, mas madaling masupol itong Monkey God Emperor Bell. Sino ang nakakaalam, ang mga salita ni Yezuan ay nagpatawa sa Chi Heavenly God Emperor Sect. Haha, anak, ikaw ba ang bahala? Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mo para magkaroon ako? Alam mo ba kung sino ako? Sekta ng Monkey King, Ancient Heavy Treasure, mali ba ako? Sabi ni Yezuan, haha, Ancient Treasure, masyado mo akong minamaliit. Hindi naman mali na ako ang Monkey King Emperor, pero ito lang ang pangalang ibinigay sa akin ng mga mangmang ng mga susunod na henerasyon, ang tunay kong pangalan ay tinawag na Chaos Forbidden. Ipinagbabawal na kaguluhan. Ano ito?
Naguguluhan si Yezuan, ngunit saglit, biglang nagbago ang kanyang mga mata. Ipinagbabawal ang chaos, open heaven will, soul annihilation, singularity ring, open heaven at earth for ultimate artifacts. Ito ang ultimate artifact. Nagpalit ng kulay si Yezuan sa gulat. Ano ang ultimate artifact? Ang tinatawag na ultimate artifact ay tumutukoy sa pinagmulan ng lahat ng artifact, ang ganap na kapangyarihang natitira sa simula ng pagbubukas ng mundo. Ayon sa alamat, ang apat na ultimong artifact ay hindi nilikha ng sinuman, dahil walang makakagawa sa kanila. Lahat sila ay natural na nabuo sa pagitan ng langit at lupa, at bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa ganap na kapangyarihan. Ang Chaos Forbidden ay kilala rin bilang ang pinagmulan ng lahat ng kapangyarihan ng batas, dahil ang kapangyarihan ng batas sa simula ay ipinanganak mula sa Chaos Forbidden na ito. Sinasabi na ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay nilikha ng bukas na makalangit na gulong na ito. Ang pinagmula ng pagkalipol ng kaluluwa, ang panimulang punto at focus ng lahat ng nabubuhay na nilalang, ang pinagmumula ng buhay at kamatayan ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Singularity ring, ang pinakamisteryosong pag-iral, walang nakakaalam kung anong kakayahan ang mayroon siya, tanging siya ang ugat ng kapanganakan ng iba pang tatlong ultimate artifact. Kabanata 2565, ang pagsubok ng Chaos Forbidden. Ang apat na ultimate artifact ay lahat ng mga maalamat na item, at masasabing alam ng lahat ang tungkol sa mga ito, ngunit wala pang nakakita sa kanila. Ito man ay usap-usapan o naitala sa mga sinaunang aklat, ang apat na ultimong artifact na ito ay walang alinlangan na mala-protagonist na pag-iral. At kamakailan lang, nakatagpo talaga ni Yezuan ang isa sa kanila. Ang unang reaksyon ni Yezuan ay hindi maniwala dito, dahil ang ultimate artifact na ito, kung ito ay napakadaling makita, hindi ito matatawag na ultimate artifact. Ayon sa alamat, mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, mayroon pa ring hindi mabilang na puwersa na walang humpay na nagsisikap na makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa apat na pinakahuling artifact na ito, ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay. Sa sandaling ito, tumingin si Yezuan sa Chi Heavenly God Emperor Bell sa kanyang harapan, ngunit diretso siyang ngumiti. Ito ay katawa-tawa, kahit na isang instrumentong espiritu lamang ay nangangahas na mag-claim na siya ay isang Chaos Forbidden. Alam mo ba kung anong uri ng artifact ang Chaos Forbidden na ito? Siyempre, hindi maniniwala si Yezuan na ang Chitian God Emperor Bell sa kanyang harapan ay ang Chaos Forbidden. Pagkatapos ng lahat, ang Chaos Forbidden ay isa sa apat na ultimate artifact, at ito ay ipinanganak mula sa langit at lupa. Paano ito magiging napakasimple? Hindi ka naniniwala. Sino ang nakakaalam? Katatapos lang magsalita ni Yezuan, ngunit narinig niya ang tanong ng machine spirit. Natural, hindi ako naniniwala. Kung ang apat na ultimate artifact ay magiging katulad mo, mas gugustuhin kong maniwala na walang ultimate artifact sa mundong ito. Haha, good boy. Dare to doubt me? Okay, then today, the deity will let you see what is the Chaos Forbidden. Hindi pa nagre-react si Yezuan, ngunit sa mga salita ng machine spirit, nakita na lang niya na ang buong langit at lupa ay nagsimulang gumuho, lahat ng nakikita ni Yezuan, kung ano ang mararamdaman ng kanyang banal na pag-iisip, ang lahat ay nagsimulang bumalik sa kawalan, ang pakiramdam na ito, na parang ang mga bundok at ilog na ito, at maging ang langit, ay isa lamang tipak ng berdeng usok, at ngayon, tila nawala ang lahat. Ito ba ay isang ilusyon? Si Yezuan ay medyo natigilan sa kanyang puso, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na ito ay hindi isang ilusyon, ngunit isang katotohanan. Chaos Forbidden, ito talaga ang Chaos Forbidden, isa sa apat na ultimate artifact sa alamat. Nagbago ang kulay ni Yezuan sa pagkabigla. Lahat ng nangyayari sa kanyang harapan sa sandaling ito ay hindi maaaring pahintulutan si Yezuan na hindi maniwala dito. Ang Chaos Forbidden ang ugat ng lahat ng kapangyarihan ng batas, ngunit sa parehong oras, hindi ang kapangyarihan ng batas ang bumubuo ng lahat sa tamang panahon. Sa ganoong kapangyarihang wasakin ang langit at lupa sa kalooban, bukod sa Chaos Forbidden, ano pa ang magagawa ng ibang artifact? Gayunpaman, tiyak na dahil dito ang puso ni Yezuan ay hindi mapalagay. Ang Monkey King Bell na nasa harapan niya ay Chaos Forbidden. Kaya, bakit, ang Chaos Forbidden, isa sa apat na ultimate artifact,
ay nasa kamay ng isang ordinaryong tao ng God Emperor Realm. Hindi ko akalain na medyo hindi maipaliwanag. Bilang karagdagan, mayroong sariling kasalukuyang sitwasyon ni Yezuan, na masasabi ring napaka-optimistic, dahil nagalit niya itong Chaos Forbidden, kaya't maiisip ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, nagulat si Yezuan, nang maramdaman ni Yezuan na natatakot siya na hindi siya makakatakas sa pagkakataong ito, lahat ng mga pagbabagong ito ay nawala ng sabay-sabay, at kahit lahat ng nawala kanina ay malayo pa rin sa napakabilis na bilis. Pagkasira at paglikha, ito ba ang kapangyarihan ng Forbidden Chaos? Sa pagtingin sa malaking kampana sa harap niya, ang puso ni Yezuan ay nakaramdam ng matinding kawalan ng kapangyarihan. Kapag kaharap ang apat na ultimate artifact na ito, siya ay walang kapangyarihan. Anak, ano ba, maniwala ka sa akin ngayong bawal ako ng gulo. Muling sinabi ng instrument spirit kay Yezuan, ngunit sa pagkakataong ito, habang nagsasalita, ang Chaos Forbidden ay talagang naging hitsura ng isang matandang lalaki. Sa sandaling ito, tinalikuran na ni Yezuan ang ideya ng pagsupil sa Chaos Forbidden na ito. Kung tutuusin, ang Chaos Forbidden ay hindi isang bagay na maaaring supilan ng kasalukuyang lakas ni Yezuan. Huwag mong sisihin ang mga nakatatanda, ang bata ang clumsy at hindi nakikilala ang mga nakatatanda. Hindi nang ahas si Yezuan na gamitin itong Chaos Forbidden bilang anumang magic weapon. Bagamat ang Chaos Forbidden ay nakalista bilang isa sa apat na ultimate artifacts, hindi ito artificial na nilikha, upang maging tumpak, itong Chaos Forbidden ay maaaring ituring bilang isang espesyal na buhay. Hehe, pwede naman turuan ng anak pero little guy mag-isang naglalakbay ang matanda sa mundo pero medyo boring kaya bigyan kita ng test kung makapasa ka sasamahan kita maglakad paano. Ang mga salita ng Chaos Ban ay biglang nagpakilos sa puso ni Yezuan, bagamat sinabi na sa sandaling ito, ang Chaos Ban ay nagsasabi lamang na siya ay naglalakad kasama si Yezuan, ngunit kung talagang magagawa ni Yezuan, natatakot ako na ang mga benepisyong makukuha niya ay hindi maisip. Sa makatuwid, nang walang kaunting pag-aalinlangan, direktang sinabi ni Yezuan sa Chaos Ban, "Okay, Senyor, mangyaring magbigay ng mga tanong sa pagsusulit." Panipi, napakasimple din ng pagsusulit na ito, may kabuuang 10 kampana ng kapangyarihan ng batas dito. Kung mauunawaan mo sa simula ang pinagmulan ng alinman sa mga batas na ito, kung gayon, kahit na pumasa ka sa pagsusulit, paano? At napakagandang bagay, anong uri ng pagsubok ito? Ito ay isang benepisyo lamang para kay Yezuan. Dapat mong malaman na ang Chaos Forbidden mismo ay isang sobrang pag-iral na kumokontrol sa lahat ng kapangyarihan ng batas. Ang kapangyarihan ng batas na pinahintulutan niyang maramdaman ni Yezuan ay tiyak na 10 milyong beses na mas dalisay kaysa sa kapangyarihan ng batas na kadalasang nakikita ni Yezuan. Hindi pa banggitin na nagawang hanapin ni Yezuan ang pinagmulan ng kapangyarihan ng isa sa mga batas, kahit na naiintindihan ni Yezuan ang alinman sa mga batas, kung gayon si Yezuan ay makakamit din ng malalaking benepisyo. Biglang, 10 sinag ng liwanag ang direktang lumitaw sa harap ni Yezuan, at kasabay nito, ang tinig ng Chaos Forbidden ay muling dumating, "Bata, pumili, alin ang gusto mong maunawaan ang batas ng 10 kampana?" Panipi. Kung makakapili si Yezuan ng mag-isa, tiyak na sasabihin niya na nasa kanya ang lahat ng orihinal na intensyon na unawain ang 10 kampana. Sa katunayan, hindi inaasahan ni Yezuan na mauunawaan niya ang pinagmulan ng anumang uri ng batas sa maikling panahon. Sa makatuwid, para kay Yezuan, ang pagkakataong magkaroon ng pakiramdam ng pangunawa ay isa ng magandang pagkakataon. Tiningnan ni Yezuan ang kapangyarihan ng 10 Bells Law, at sa wakas ay gumawa ng desisyon, pinili pa rin niyang kainin ang batas. Pagkatapos ng lahat, kabilang sa mga batas na pinagkadalubhasaan ni Yezuan, tanging ang Devouring Law na si Yezuan ay lubos na nakabisado. "Senyor, pipiliin ko ang Law of Devouring. The Law of Devouring. The little guy is very discerning, okay, mararamdaman mo." Dahil ipinagbabawal ang tunog ng kaguluhan, si Yezuan ay biglang na-teleport sa isang misteryosong lugar. Dito, mayroon lamang kawalan, at gayon paman, sa kawalan, magkakaroon ng napakalaking puyo ng tubig na lumalamon anumang oras. Ang sunod-sunod na puyo ng tubig ay mabilis na umikot, nilalamon ang lahat ng nasa paligid nila. Para bang walang konsepto ng oras,
o ang panahong iyon dito ay binago ng hindi mabilang na beses na mas mabilis. Sa madaling salita, ang mga vortex na ito ay lumilitaw ng napakabilis at mabilis na nawawala. Sa isang iglap, bubuo at mawawala ang isang puyo ng tubig. Sa isa-isang tinitingnan ng whirlpool na ito, may kakaibang pakiramdam si Yezuan sa kanyang puso. Ito ay isang kakaibang pakiramdam, na parang si Yezuan mismo ay naging isa sa mga whirlpool na ito sa sandaling ito. Kabanata 2566, Kabiguan. Ginamit ni Yezuan ang kanyang banal na pag-iisip upang siyasatin ang kanyang sarili, ngunit natigilan siya nang makitang nawala ang kanyang katawan, at wala siyang makita. Ang Chaos Forbidden na iyon, lumabas na si Yezuan ay ganap na isinama sa batas. Natatakot ako, ang Chaos Forbidden lang ang makakagawa nito. Maghalo sa batas. Nakakakilabot ang gagawin. Sa madaling salita, si Yezuan pa rin ang batas ngayon, ang batas, siya na. Alam ni Yezuan sa kanyang puso na natatakot siya na mahirap makatagpo ng ganoong kabaliwan na pagkakataon sa hinaharap. Sa makatuwid, hindi nag-atubili si Yezuan, at direktang isinama ang lahat ng kanyang isip sa pag-unawa sa batas. Lumipas ang oras, at pakiramdam ni Yezuan ay nag-iisa. Hanggang isang araw, biglang iminulat ni Yezuan ang kanyang mga mata. Hoy, bagsak pa rin ba? Kung napakadaling i-trace pabalik sa pinanggalingan ng batas, hindi naman ganoon kahirap kontrolin ang batas. Bulong ni Yezuan sa kanyang sarili, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo, handang magtanong tungkol sa Chaos Forbidden. Ngunit nakakalungkot na nawala na ang Chaos Forbidden, at hindi niya alam na pinlano niya ito sa simula pa lang, na nagbigay kay Yezuan ng pagkakataong mapagtanto at umalis. O talagang naghintay siya hanggang sa nalaman niyang walang kakayahan si Yezuan na maunawaan ang pinagmulan ng batas bago umalis. Medyo nadismaya si Yezuan sa kanyang puso, ngunit hindi siya masyadong nadismaya. Pagkatapos ng lahat, ang Chaos Forbidden na ito ay isa sa 4 na ultimate artifact, at napakalaking swerte na makita ito. Higit pa rito, talagang malaki ang nakuha ni Yezuan sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito ay naunawaan na niya ang batas ng paglamon, at si Yezuan ay masasabing gumawa ng hindi pa nagagawang pagpapabuti sa paggamit ng batas ng paglamon. Casual na iwinagayway ni Yezuan ang kanyang kamay, at sa kanyang kamay, isang itim na bola ang lumitaw. Gayunpaman, ang bolang ito ay pinalapot, patuloy na hinihigop ang nakapalibot na espiritual na kapangyarihan, at ito ay lumabas na ilang sandali pa, isang espiritong bato ang pinalapot. Ano ang Divo Uring? Ano ang silbi ng batas ng paglamon? Hindi kailanman naisip ni Yezuan ang tungkol dito, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pangunawa ang nagpaunawa sa kanya ng husto. Masasabing ang pangunawa sa panahong ito ay hindi lamang isang mataas na pagpapabuti sa pinagmulan ng batas na lumalamon, sa katunayan, sa karanasang ito, kung gayon, ang pangunawa ni Yezuan sa anumang iba pang batas ay bubuti ng husto. Bukod dito, minsang nakuha ni Yezuan ang Heart of Origin. Dagdag pa ang espesyal na pangangatawan ni Yezuan na kayang umunawa sa lahat ng batas. Masasabing ang gayong realisasyon ay nagbigay daan kay Yezuan na makakuha ng labis. Umiling ng walang magawa, si Yezuan ay dirdiretsong naglakad sa malayo. Sa sandaling ito, nawala lahat ang aura na nakatingin sa kanya sa paligid niya, siguro lahat ng mga nanunood sa kanya ay nawala na sa kasunod na suntok ng Chaos Forbidden, o marahil, naramdaman ng mga taong iyon ang nakakatakot na aura dito, kaya tumakas sila. Ngunit gayunpaman, walang sumusubaybay sa kanya sa sandaling ito, kaya natural na gustong pumunta ni Yezuan at makita silang tatlo. Hindi ko alam kung nagtagpo na sina Mian at Feian kay Luoluo. Ang mga galaw ni Yezuan ay napakabilis, bagamat hindi niya ito nararamdaman sa kanyang sarili. Ngunit kung ang sinumang pamilyar sa kanya ay makakahanap na ang kahusayan ni Yezuan sa mga batas ng kalawakan sa sandaling ito ay bumuti ng hindi mabilang na beses. Sa bawat hakbang niya, naroon ang kapangyarihan ng batas ng kalawakan. Sa isang hakbang, ang kapangyarihan ng batas ng kalawakan ay natural na tumataas sa ilalim ng kanyang mga paa, na nagpapahintulot sa kanya na pumunta ng mas malayo at mas mabilis. Hindi lang alam ni Yezuan ang mga problemang ito. Ang mga galaw ni Yezuan ay napakabilis, at hindi umabot ng ilang araw upang mahanap sila. Sa espesyal na induction ng Luoluo, nasaan man si Luoluo, madali itong mahahanap ni Yezuan.
ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Yesuan sa oras na. Ito ay hindi na ang lambak noon, ngunit isang medyo mapanglo na lugar. Dito, walang luntiang kabundukan at luntiang tubig, tuyong bato at damo lamang ang mayroon, at sa isang tingin, ito ay pawang kawawa. Lumalabas na bagamat madaling mapatay ni Luoluo ang mga pumunta sa lambak para maghanap ng gulo, hindi gusto ni Luoluo ang gulo, kaya pakiramdam niya ay umalis na siya doon. At sa sandaling ito, ang ikatlong anak na babae ay nagtayo ng isang batong kuta sa tiwangwang na lugar na ito, nanirahan dito, at nilinang ng tahimik. Darating siya, binuksan ni Luoluo ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, "Oo, malapit na." Binuksan din ni Feiyan ang kanyang mga mata. Diretsyong tumayo si Mian, kahit na wala siyang espesyal na kakayahan sa senseng nina Luoluo at Feiyan, ngunit alam din niya kung sino ang pangalawang anak na babae sa huli. Si Yezuan ay hindi gaanong nagmamalasakit sa kapaligiran ng pagtatanim, ngunit sa sandaling ito, nang makitang ang pangatlong batang babae ay aktwal na naglilinang sa isang mapanglo na lugar, bahagyang sumimangot siya. Sa sandaling ito, nakita na ng tatlong babae si Yezuan, ngunit ang ikinagulat nila ay hindi lumakad si Yezuan, ngunit nakatayo sa pwesto. Nakita ko si Yezuan na casual na ikinaway ang kanyang kamay. Mula sa kanyang kamay, ang isang kurtina ng liwanag ay mabilis na sumikop sa batong kuta sa loob ng 100 milya mula rito. Isang kakaibang eksena ang nangyari, sunod-sunod na tumubo agad ang malalaking puno, pati na rin ang hindi mabilang na mga bulaklak at spirit grass. Ito ay isang kisap mata lamang, at ang isang radius ng 100 milya ay naging lupain ng mga ibon at bulaklak. Gayunpaman, si Luoluo, Mian at Feiyan, lahat ay nanlaki ang kanilang mga mata. Marahil, maraming tao ang makakagawa nito upang pabilisin ang paglaki ng mga puno, ngunit walang gaanong tao ang maaaring gawin ito ng basta-basta gaya ni Yezuan, hindi pa banggitin kung paano ipaliwanag ang mga ibon at hayop na iyon. Alam mo, dito, wala talagang buhay na nilalang, paano makakalikha si Yezuan ng buhay gamit ang isang alon ng kanyang kamay. Masyadong nakakagulat ang eksenang ito para sa tatlong babae. Ngunit tulad ng alam ng lahat, medyo nabigla rin si Yezuan sa oras na ito. Noong una, ginamit lang niya ang batas ng buhay, umaasang mapabuti ang kapaligiran dito, ngunit ayaw niyang lumikha ng bagong buhay. Ang ganoong kakayahan ay higit pa sa inaasahan ni Yezuan. Hanggang sa sandaling ito naunawaan ni Yezuan na sa pag-unawa sa mga batas na lumalamon, ang iba niyang kapangyarihan sa batas ay lubos ding napabuti. Maging ang mga batas na hindi pa naiintindihan ni Yezuan noon ay naging napakadaling makuha. Sa katunayan, isang hakbang na lamang ang layo ni Yezuan mula sa pag-unawa sa pinagmulan ng batas na lumalamon, at kung gagawin niya ang hakbang na iyon, tunay na mauunawaan ni Yezuan ang tunay na pinagmulan ng batas na lumalamon. Sayang lang at hindi ganoon kadaling lampasan ang hakbang na iyon. Pagkatapos ng lahat, kung nararamdaman mo ang pinagmulan ng isang batas, kung gayon isang hakbang na lamang ang layo mo sa pinagmulan ng lahat ng mga batas. Ang persepsyon ng batas ay talagang magkakaugnay. Kung malalim ang persepsyon, mas masagana ang kapangyarihan ng batas na pinagkadalubhasaan. Dahil hanggat mayroon kang malalim na pag-unawa sa isa sa mga kapangyarihan ng batas, kung gayon ang iba pang kapangyarihan ng batas, kahit na hindi mo kailangang gumamit ng maraming pag-iisip upang maunawaan, ay madaling makuha ang mga ito. Ito ang tinatawag na low coherence. Siyempre, walang masyadong tao ang nakakaalam nito, dahil wala naman talagang nakakaintindi sa kapangyarihan ng pinagmulan ng batas ng masyadong malalim. Kabanata 2567, Pagbisita. Mayroon lamang 4 na ultimate artifact sa mundong ito, at mayroon lamang isang Chaos Forbidden. Marahil 1,000,000, 10 milyong taon ay maaaring hindi magkaroon ng magandang kapalaran ni Yezuan at makakuha ng pagkakataon na maunawaan ang batas na ibinigay ng Chaos Forbidden. Matapos makita ni Yezuan ang pangatlong anak na babae, hindi na niya masyadong ipinaliwanag ang nangyari sa kanya. Gayunpaman, para sa ikatlong anak na babae, malakas ang lakas ni Yezuan, ibig sabihin ay malakas sila. Matapos manatili dito ng higit sa kalahating buwan, makakaalis lang si Yezuan sa huli. Kung tutuusin, nagdudulot ng hindi kinakailangang hinala mula sa Panginoon ng lungsod, ayaw pa rin ni Yezuan na makita ito. Pagkatapos ng lahat, kapag napukaw nito ang hinala ng Panginoon ng lungsod,
maaaring matunten niya ang kinaroroonan nilang tatlo. Nang bumalik si Yezuan sa kanyang Ye-mansion, walang espesyal sa Ye-mansion, ngunit alam ni Yezuan sa kanyang puso na natatakot siya na may darating para magtanong sa kanya sa lalong madaling panahon. Oo nga, tulad ng inaasahan ni Yezuan, ang matandang kasambahay ay hindi nagtagal ay dumating sa tabi ni Yezuan. Sa wakas ay bumalik na ang Panginoon, hindi ko alam kung ano ang Panginoon sa loob ng mahigit kalahating taon, ngunit nang lumabas ako upang magsaka, hindi nakita ng matandang alipin ang pagbabalik ng Panginoon sa loob ng mahigit kalahating taon. Kalahating taon, matagal na ba? Natatakot ako na kung ito ay ibang tao, ang isang random na pag-urong ay magiging 12-dosenang, daan-daan, o 10,000 taon. Mukhang hindi pa rin bagay ang matandang butler na ito para sa ganoong bagay. Sa kabutihang palad, orihinal na sinadya ni Yezuan na ipaalam sa Panginoon ng lungsod, kung hindi, natatakot ako na nakita niya ang kanyang mga pamamaraan noon pa man. Nako, lumabas ako this time, but I just encountered a little chance, and I was delayed for a little time. How about it? What happened in the house during this time? Bahagyang sinabi ni Yezuan, sapat na ang ganoong paliwanag. Bumalik sa master, malamang isang buwan pagkatapos mong umalis, minsan nagpost ang pinuno ng Qinglonggang na balak niyang makipagkita sa iyo. Habang nagsasalita siya, ibinigay na ng matandang mayordomo ang poste kay Yezuan. Tumutulong ang Blue Dragons na mahanap ang kanilang mga sarili upang magsama-sama. Ano ang ibig sabihin nito? Si Yezuan ay may ilang pagdududa sa kanyang puso, sa sandaling ito ay hindi alam ni Yezuan na ang taong nagpadala para hanapin siya ng gulo ay resulta ng Blue Dragon Gang, at ang alam lang ni Yezuan ay ang clue mula kay Yulin. Sa makatuwid, hindi naghinala si Yezuan, ngunit kinuha lamang ang poste at naglakad palabas. Anyway, ang Green Dragon Gang ay isa ring malaking puwersa sa unang layer na ito, kaya naramdaman ni Yezuan na kailangang makipagkaibigan. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa mansyon ng pinuno ng Blue Dragon Gang. Magulat, katulong, isang tao sa labas ng pinto ang nagsasabing si Yezuan, at kinuha niya ang poste at sinabing gusto kanyang makita. Yezuan, ang pinuno ng Qinglonggang ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, sa simula, nagpadala siya ng mga tao upang patayin si Yezuan. Noong una ay inakala niyang siya ay mananalo, ngunit pagkatapos, wala sa kanyang mga tao ang bumalik. Ngunit ito ay nagpagulo sa kanya sa loob ng ilang araw, at naisip niya na ang City Lord's Mansion ay nagpadala ng mga tao upang lihim na protektahan si Yezuan at patayin ang kanyang mga tao. Ngunit pagkatapos, narinig ko na itong si Yezuan ay nawala ng hindi maipaliwanag, at maging ang mga tao mula sa City Lord's Mansion ay hindi mahanap ang kanyang kinaroroonan. Sa makatuwid, ang pinuno ng Qinglonggang ay masaya sa loob ng ilang araw para sa bagay na ito, pero hindi ko inaasahan na ngayong araw na ito, talagang dumating ulit si Yezuan. Sabihin mo maghintay siya sa side hall, andyan ako mamaya. Ang pinuno ng Qinglonggang ay nagutos, pagkatapos ng lahat, ang post ay siya nga ang nag-issue, at siya ay nag-post ng post na ito sa simula, ngunit nais din niyang subukan kung si Yezuan ay talagang bumagsak. Sa hindi inaasahan, ngayon, dumating talaga ang lalaking ito na may dalang post. Say, ano ang dapat kong gawin tungkol dito? Parang kinakausap ng leader ng Blue Dragon Gang ang sarili niya, dahil sa harapan niya, wala man lang tao. Gayunpaman, kasama ng kanyang mga salita, nakita niya ang isang madilim na anino na lumitaw. Ang anino na ito ay hindi makita ang tiyak na mukha, at kahit na sa unang tingin, naisip niya na ito ay hindi isang tao. Siyempre, ito talaga ang utak ng Blue Dragon Gang, Phantom Helper, dahil napakalaking kapalaran ng batang ito, bakit hindi mo siya paalisin doon? Doon, ang pinuno ng Qinglonggang ay natigilan sa una, ngunit mabilis na nag-react. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nawala muli ang anino, ngunit alam na ng pinuno ng Blue Dragon Gang ang gagawin. Hindi naghintay ng masyadong matagal si Yezuan bago niya nakita ang pinuno ng Blue Dragon Gang na paparating. Hindi alam ni Yezuan kung ano ang hinahanap ng leader ng Green Dragon Gang na ito, ngunit magalang pa rin niyang binati siya. Boy Yezuan, nakita ko na ang mga nauna sa akin. Hehe, exempt ang singers, outstanding naman ang qualifications mo, I'm afraid that it won't long before we should be commensurate with our peers.
Ang pinuno ng Blue Dragon Gang ay kalmado sa ibabaw, ngunit ang kanyang puso ay nabigla na. Matagal-tagal na lang, at ang lalaking ito ay talagang namatay sa isang cultivation ng Supreme God Emperor Realm. Dapat mong malaman na noong lumabas ang taong ito sa Beast Hunting Beast, nasa Divine Venerable Realm lang siya. At sa loob ng wala pang isang taon, ano ang ginawa niya? At bakit mabilis na nagudyok ang kanyang lakas, narating na niya ang kaharian ng Supreme God Emperor. Pinilit ng pinuno ng Blue Dragon Gang ang pagkabigla sa kanyang puso, ngunit mas sigurado siya sa layunin ng pagpatay kay Yezuan. Hindi ko alam kung tinawag ako ng aking nauna, ngunit ano ang problema? Tinanong ni Yezuan ang pinuno ng Green Dragon Gang, pagkatapos ng lahat, ito ay ang post ng pinuno ng Green Dragon Gang kay Yezuan, kaya natural na nagtanong si Yezuan ng ganito. Ang pinuno ng Qinglong Gang, na naghahanap kay Yezuan, ano ang problema? Gusto lang niyang subukan kung buhay pa si Yezuan noon. Pero sa ngayon, may bagong arrangement. Sinabi mo tungkol sa post, orihinal na gusto kitang imbitahan na sumali sa isang pamamaril ng aking Qinglong Gang. Mayroong isang lugar ng pangangaso para sa mga hayop sa mansion ng City Lord. Ang aking Qinglong Gang, syempre, mayroon ding isang lugar para sa pangangaso ng pinagmulan ng mga hayop na mag-isa. Nakita ko na ikaw ay may talento, kaya handa akong palayain ka ng magkasama, ngunit wala ka roon, at wala ka doon. Ito pala ang nangyari, bahagyang gumalaw ang puso ni Yezuan, naisip din niya na ang pinuno ng Qinglong Gang na ito ay nadama na mayroon siyang natitirang mga kwalifikasyon at handa siyang pagnakawan ang mga tao gamit ang City Lord's Mansion. I see, tapos hindi ako pinagpala. Nakangiting sabi ni Yezuan, bagamat na-miss niya ang hunting beast ng Green Dragon Gang, hindi ito pagsisisihan ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, sa panahong ito, ang kanyang ani ay mas hanggal pa sa isang hayop sa pangangaso. Let me think about it. By the way, may lugar na maaring bagay sa iyo. Since binigyan kita ng post, natural na hindi kita hahayaang pumunta sa trip na ito ng walang kabuluhan. Baka sabihin pa ng mga tagalabas na kuripot ako sa Qinglong Gang, pero may mga panganib dito. Ewan ko, maglakas loob ka bang sumubok? Ang pinuno ng Qinglong Gang ay tila sadyang hindi binibigyan ng oras si Yezuan para mag-isip, kaya sa sandaling ito, direktang nagtanong siya kay Yezuan. Sinadya niyang sabihin ito para pasiglahin si Yezuan at pasulungin si Yezuan. Kaya lang, si Yezuan ay hindi kailanman natakot sa anumang panganib, kaya natatakot siyang pumayag siya nang wala ang kanyang pagpapasigla. Oh, I wonder kung ano ang pinag-uusapan ng mga senior. Ang tinutukoy ko ay ang Shuangqi Half Cave, siguro hindi mo dapat alam doon, itong Shuangqi Half Cave ay isang napaka-espesyal na lugar. Madalas daw may mga taong makakahanap ng mga espesyal na pagkakataon doon. Ang aking batang henyo sa Qinglong Gang, madalas ko silang hinahayaan na subukan ang swerte nila. Paano naman, interesado ka ba? Kabanata 2568, Shuangqi Half Cave. Ang Shuangqi Half Cave, isang napaka-espesyal na lugar sa Origin Secret Realm, ang mga ordinaryong tao at iba pa ay hindi kwalipikadong makaalam, at ang mga nakakaalam doon ay hinding-hindi maglalakas loob na lumapit dahil mayroong isang grupo ng napakalakas na tao na naninirahan doon. Ang sinumang pumasok dito ay karaniwang papal abysin ng hindi maipaliwanag, at kung maglakas loob silang pumasok, tiyak na mamamatay sila. Ang balitang ito, sa unang layer, kakaunti lang ang nakakaalam, at hanggang sa balitang ito, ay ang pinakamarangal na tao sa unang layer, kaya, kunin ang tinatawag na Shuangqi Half Cave, hindi ito isang lugar ng pagkakataon, ngunit isang lugar ng kamatayan. Siya nga pala, itong Shuangqi Half Cave ay medyo espesyal, kung papasok ka, natatakot ako na walang magtuturo sa daan, at mapaalis ka lang, bagaman maaari kong bigyan ka ng pagkakataong ito, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi kita maaaring italaga ng isang taong gabay, kaya maaari mong gawin ito sa iyong sarili, kung pupunta ka o hindi, nasa iyo iyon. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, isang mapa ang lumitaw sa harap ni Yezuan. Isulat mo ang mapa na ito, tandaan mo, ang mapa na ito, hindi mo masasabi kahit kanino, ito ang bawal na lugar ng Blue Dragon Gang, bigyan ka ng pagkakataong ito, at basahin mo rin na ang iyong mga kwalifikasyon ay katanggap-tanggap. Ngunit kung ilik mo ang mapa na ito, kung gayon kahit na umaasa ako sa iyo, ang ibang mga matatanda sa gang ay mahihirapan ka, naiintindihan mo ba?
Tumango si Yezuan, wala siyang hinala, ngunit lubos na naniwala sa mga salita ng pinuno ng Green Dragon Gang. Okay, I see, hindi ko ibibigay itong mapa. Isinulat ni Yezuan ang mapa, at sa isang kaway ng kanyang kamay, ang mapa ay direktang naging pulbos. Okay, you go, kung may chance ka o hindi, depende sa sarili mong buhay. Ang pinuno ng Blue Dragon Gang ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinenyasan si Yezuan na umalis. At natural na hindi mananatili si Yezuan. Inisip ni Yezuan ang mapa sa kanyang isipan, at agad na nagsimulang maghanda, ngunit hindi niya alam na wala talagang pagkakataon. Pagkalipas ng ilang araw, muling umalis si Yezuan, sa pagkakataong ito, natural na sumunod sa kanya ang mga tao mula sa City Lord's Mansion. Ngunit ang nakapagtataka kay Yezuan ay ang mga taong ito ay sumunod sa kanya ng ilang sandali, at lahat sila ay nawala ang kanilang balita, at hindi ko alam kung ang mga taong ito ay nagtatago o nakatanggap ng utos na ihinto ang pagsunod kay Yezuan. Ngunit hindi alam ni Yezuan ang tungkol sa pagkamatay. Sa katunayan, ang mga taong iyon ay lihim na inalis ng mga tao ng Blue Dragon Gang. Dahil gusto ng pinuno ng Qinglong Gang na mamatay si Yezuan. Natural, ang mga taong ito ay hindi papayag ang sabihin sa Panginoon ng lungsod kung saan nagpunta si Yezuan, para malaman. Di ni Yezuan ang totoo at umalis. Sa loob ng ilang araw, sinundan ni Yezuan ang mapa at nakarating sa isang malaking bundok. Ang bundok na ito ang pasukan sa mahiwagang kalahati ng kuweba. Ang Shuangqi Half Cave ay sinasabing isang nakatagong lugar sa kalangitan, at kung gusto mong pumunta doon, maaari ka lamang lumipad patungo sa langit, at pagkatapos ay lampasan ang balakid upang makapasok dito. At least, yon ang nakalagay sa mapa. Hindi naghinala si Yezuan, nakatayo sa tuktok ng bundok, direktang lumipad sa kalangitan. Sa kalangitan, walang natagpuan, si Yezuan ay ganito, patuloy na umangat patungo sa langit. Biglang naramdaman ni Yezuan na parang may kung anong puwersa ang tumama sa kanyang katawan, at pagkatapos, ang kanyang buong pagkatao ay bumalik sa tuktok ng bundok. Tahimik ang prosesong ito, na parang wala pang nagawa si Yezuan. Ang batas ng panahon. Bahagyang natigilan si Yezuan, ang tanging naiisip niya ay ang kapangyarihan ng batas ng panahon. Pagkatapos ng lahat, oras lamang ang makakapagbalik sa iyo ng napakadali. Gayunpaman, kung ito ay isang tuntunin sa oras, mayroong isang bagay na mali, dahil kung ito ay talagang isang panuntunan sa oras, ito ay makatuwiran na ang memorya ni Yezuan ay hindi dapat umiral kahit na siya ay nasa hinaharap. Gayunpaman, ngayon ay napakalinaw na naalala ni Yezuan, naaalala ang lahat ng kanyang sinugod patungo sa langit at biglang na-teleport pababa mula sa langit. Kaya, marahil ito ay isang uri ng ipinagbabawal na kapangyarihan. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siya ng bagong pagtatangka. Nakita kong muli si Yezuan na mabilis na lumilipad patungo sa langit. Sa pagkakataong ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang pagbabantay, at inutusan pa ang sistem na panatilihin ang pagtuklas anumang oras. Gusto niyang makita kung ay teleport siya sa hindi maipaliwanag na pagkakataon sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal, dumating si Yezuan sa posisyon ngayon lang ulit. May kakaibang nangyari, para lamang makita ang isa pang misteryosong liwanag na tumaas, at si Yezuan ay talagang na-teleport muli. Katulad ng unang pagkakataon, hindi man lang nag-react si Yezuan, ngunit namatay na ang tao at bumalik sa lugar kung saan siya lumipad sa hangin. Anong nangyayari dito? Si Yezuan ay labis na naguguluhan sa kanyang puso. Gayunpaman, imposibleng sumuko siya ng ganito. Sa pagkakataong ito, hindi man lang nag-atubili si Yezuan, at lumipad muli patungo sa langit. Tapos ka na ba, dahil alam mo dito, naglakas loob ka pa ring pumasok, kung hindi mo mahanap ang kamatayan, umalis ka kaagad, kung hindi, sinisi ni Hugh ang matanda sa pagpatay sa iyo. Biglang, isang boses ang pumasok sa tenga ni Yezuan, hindi napigilan ni Yezuan na tumigas bigla. At kasabay nito, ang kanyang banal na pag-iisip ay mabilis na napawi at tumingin sa paligid. Nakakalungkot na walang kahit katiting na oras sa harap ni Yezuan, sa loob ng saklaw na mararamdaman ng banal na pag-iisip ni Yezuan, paano magkakaroon ng anumang figure. Ngunit napakalinaw ng pangungusap na iyon. Kaya, nasaan ang tunay na lalaki? Saan nanggaling ang boses na iyon? Hindi maipaliwanag na nagulat si Yezuan,
ang kasalukuyang light truck ay sadyang hindi niya maintindihan. Ang kahulugan ng mga salita ng taong iyon ay halata, ibig sabihin, kung muling lumipad sa hangin si Yezuan, magagalit siya sa taong iyon, at papatayin pa siya. Susuko ka na lang ba? Gayunpaman, ayaw ni Yezuan, dahil alam niyang may espesyal na lugar sa unahan, nakakalungkot na hindi siya makita. Advance, o paatros, si Yezuan ay nag-hover sa hangin, medyo hindi na makayanan. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling umalangaw-ngaw ang boses. Anak, dahil ikaw ang apostol ng paglilitis ng aming tagapag-alaga, at kwalipikado ka para sa paglilitis sa dalawang pangunahing bulwagan, bakit hindi ka pumunta sa paglilitis? Ano ang ginagawa mo dito sa akin? Ito rin ba ang lugar kung saan dapat kang maging apostol? Anong pagsubok ng mga apostol? Bahagyang natigilan si Yezuan, ang tinatawag na dalawang major hall trial qualifications. Naiintindihan pa rin ni Yezuan, natatakot ako na ang pinag-uusapan niya ay ang trial na pagkakataon na ibinigay sa kanya ng Temple of Life at Temple of Darkness. Ngunit paano siya muling naging apostol ng pagsubok ng tagapangalaga? Ang layer ng pagkakakilanlan na ito, kung bakit hindi alam ni Yezuan mismo. Nagtataka ako kung ang mga nakatatanda ay maaaring lumapit upang makita ito, bakit ang mga junior ay ang guardian trial apostles. Ngunit ang nakababatang henerasyon ay hindi alam. Dahil may mga pagdududa siya, at 2 beses na pinaalalahanan ng taong ito ang kanyang sarili, natakot siya na hindi siya galit sa kanyang sarili, kaya nagkaroon ng lakas ng loob si Yezuan na magtanong. Hindi mo alam kung sino ka. Biglang may lumitaw na multo sa harap ni Yezuan. Ito pala ay isang yugto ng batas. Hindi kaya ang fax iyang na ito ay palaging nakikipag-usap sa kanyang sarili. Yumuko si Yezuan ng may paggalang, at pagkatapos ay nagsabi, hindi talaga alam ng mga junior. Kabanata 2569, ang huling lihim. Kakaiba, ang iyong aura ay talagang medyo hindi matatag, ngunit talagang mayroong aura ng aking tagapag-alaga sa iyong katawan, lohikal na pagsasalita. Dapat kang maging isang inapo o disipulo ng isa sa aming mga tagapag-alaga, at nakuha mo rin ang kanyang pag-aproba, kaya't makukuha mo ang katayuang apostol, ngunit bakit hindi mo ito alam? Tumingin si Yezuan kay Yezuan at tumingin sa kanyang hitsura, talagang labis siyang naguguluhan. Mga inapo o alagad, bahagyang natigilan si Yezuan, sinabi na si Yezuan ay ang inapo ng guardian, na halatang imposible. Kung gayon, may isang paraan lamang upang sabihin na ito ay isang disipulo. Gayunpaman, si Yezuan ay nasa God Realm, at mayroon lamang isang master, at iyon ay ang 5 Hall Masters na nasa Mo 100 Realms sa simula. Gayunpaman, kung tungkol sa paglilinang ng 5 Hall Masters, imposibleng maging anumang tagapag-alaga, at malalaman mo sa pamamagitan ng pagtingin sa lakas ng taong nasa harap mo na ang tagapag-alaga ay isang napakalakas na pag-iral, at natatakot ako na ang isang daliri ay maaaring durugan ang Mo 100 Realms ng hindi mabilang na beses. Hindi, may master pa ako. Yan ang Divine Emperor Inheritance. Kahit na hindi niya talaga nakuha ang mana ng Divine Emperor, nang makuha niya ang mana ng Divine Emperor, tinanggap niya ang lahat ng hininga ng mana ng Divine Emperor. Siya kaya, hindi kaya magiging guardian ang kanyang murang amo. O ang kanyang sariling murang amo ay ang tunay na guardian trial apostle, ngunit dahil lamang sa namana niya ang lahat sa kanya ay hindi siya naiintindihan. Naiisip lang ni Yezuan sa kanyang puso ang ganito, pagkatapos ng lahat, bukod sa isang dahilan na ito, hindi na makahanap ng ibang dahilan si Yezuan para ipaliwanag ang mga salita ng taong nasa harapan niya. Nagtataka si Yezuan, ano ang mga pagdududa ng taong iyon. Tahimik na pinagmasdan ng tagapag-alaga ang hininga ni Yezuan at nalaman na si Yezuan ay may aura ng pagsubok na apostol sa kanyang katawan, ngunit tila mahina ito, at ang oras ay medyo mahaba pa. At sa edad ni Yezuan, hindi siya dapat magkaroon ng ganoong pangmatagalang aura sa kanyang katawan. Mayroon kang ang aura ng aking guardian trial na apostol, sino ang iyong Panginoon? Diretsong tanong ng guardian. Hindi talaga alam ni Yezuan kung paano sasagutin ang tanong na ito, kaya kailangan niyang sabihin, bumalik sa mga nakatatanda. Ang paggalang ng junior master ay nabaluktot na, at hindi alam ng junior ang kanyang pangalan. I see, if this is the case, it makes sense, since this is the case, then, you can come up. Sa pangungusap na ito,
Ang figure ni Yezuan ay mabilis na lumipad patungo sa langit, ngunit sa isang kisap mata, si Yezuan ay nakarating na sa isang kakaibang lugar. Ito ay isang walang laman, kahit na lumingon si Yezuan, makikita pa rin niya ang Origin Secret Realm, ngunit narito, ito ay isang palasyo na sinuspinde sa labas ng Origin Secret Realm. Pumasok ka, boy. Isang boses ang tumunog, hindi nag-atubili si Yezuan, at dir-diretsyong naglakad patungo sa palasyo. Walang kakaiba sa palasyo, ngunit hindi simple ang mga taong nakatira dito. Sa oras na ito, ang matanda ay tumayo na, at sa kanyang mga galaw, maging si Yezuan ay nakarinig ng sunod-sunod na tunog ng kaluskos. Alam ni Yezuan na ito ay dahil ang matandang lalaki ay hindi naging aktibo sa loob ng napakatagal na panahon, upang lumitaw ang gayong banal na domain. Ang matandang lalaki ay bahagyang tumingin kay Yezuan, ngunit sinabi, totoo na ito ang pagsubok na apostol ng aking tagapag-alaga, ngunit ito ay itinanim ng nag-uutos, ang iyong bata ay may malaking kapalaran, at maaari ka pa ring mabuhay kapag nakilala mo ang nag-utos. Panipi. Malumanay na sabi ng lalaki, at pagkatapos ay ikanaway ang kanyang kamay, si Yezuan mismo ay walang naramdaman, ngunit alam niya na ang mga binhing itinanim ng matanda ay natatakot na mawala ang mga ito. Junior Yezuan, nakita ko na ang aking mga nakatatanda, at naglakas loob akong tanungin ang aking mga nakatatanda, ano itong tagapag-alaga, ang maayos. Nang marinig ang tanong ni Yezuan, sinong mag-aakalang matatawa talaga ang matanda? Haha! Ang tanong mo ang pinakakatawa-tawang tanong na narinig ko sa nakalipas na daan-daang libong taon, bilang pagsubok na apostol ng aking tagapag-alaga, ni hindi niya alam kung ano ang tagapag-alaga at ang ayos, at hindi ko alam kung anong uri ng swerte ang mayroon ng iyong anak upang hayaan kang mabuhay hanggang ngayon. Kami, ang mga tagapag-alaga, ay nagbabantay sa Origin Secret Realm na ito at sa buong Divine Realm Continent. Kung wala kami, natatakot ako na ang Divine Realm Continent ay matagal nang gumuho. Ang aming mga tagapag-alaga ay may kabuoang 12 tao, at sila ay umiikot tuwing 10 milyong taon, para sa pagkakasunod-sunod, sila ay isang grupo ng mga mapagmataas na tao, ang kanilang kasalukuyang layunin ay upang makabuo ng isang bagong realm, ang kanilang kasalukuyang layunin ay upang makabuo ng isang banal na kaharian, itinuturing na sinumpa ang mga kaaway ng aming mga tagapag-alaga. Ang mga taong ito, isa-isa, ay mayabang, ngunit hindi nila inilalagay ang Panginoon sa kanilang mga mata. Ang Panginoon ay natutulog sa loob ng 30 milyong taon, natatakot ako na siya ay madyay-gising sa lalong madaling panahon, 30 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga tagapag-alaga ng henerasyong iyon ay nagsakripisyo ng isang buong 10 tao upang selyuhan ang Panginoon at hayaan itong makatulog, ngunit ang mga nag-utos na ito, na hindi nakakaalam ng anumang bagay muli, at muli ay hindi alam ang anumang bagay. Hoy, nakakalungkot sabihin, itong mga lalaking ito, hindi mo ba alam na kapag naitatag na ang isang bagong kaayusan, hindi may iwasang magkaroon ng bagong lakas ang Panginoon, at kung magising ang Panginoon, tayo man, sila, o maging ang buong God Realm, ito ay tiyak na mawawasak. Anong nangyayari dito? Nalilito si Yezuan, sa sandaling ito, hindi naiintindihan ni Yezuan kung ano ang nangyayari, at kung anong uri ng whirlpool ang kinasasangkutan niya. Anong tagapag-alaga, anong utos, hindi pa ito narinig ni Yezuan noon. At kung anong klaseng master, hindi alam ni Yezuan. Dare to ask the singers, ano ba itong master, hindi ba tao? Hindi mali ang sinabi mo, tao nga ang master, kung gaano katagal umiral ang master, walang nakakaalam, dahil masyadong malakas ang lakas ng master, pero sa kasamaang palad, hindi ko alam kung bakit, may ideya ang master ng extinct time at muling buuin ang mundo, kaya magagawa lang natin ang lahat para labanan. Hindi pwedeng patayin ang amo, dahil siya ang Panginoon ng Diyos, ang Panginoon ng lahat ng bagay, ang magagawa na lang natin ay patulugin siya, iyon na, sinasabi ko sa iyo kung ano ang gagawin, kung magiging tagapag-alaga ka balang araw, natural na malalaman mo ang dapat mong malaman. Okay, little guy, bumalik ka sa trial mo, umakyat ka sa 999th layer of the Origin Secret Realm as soon as possible, hihintayin kita doon. Kapag umabot ka na sa 999th layer, masasabi mong nakapasa ka sa trial, at qualified ka na malaman ang iba pang bagay. Ngayon, bumalik ka muna. Ikanaway ng matandang lalaki ang kanyang kamay,
at si Yezuan ay hindi inaasahang lumitaw muli sa tuktok ng bundok. Tila ang lahat ng bagay ngayon ay isang ilusyon lamang, ngunit alam na alam ni Yezuan sa kanyang puso na ang lahat ngayon ay hindi isang ilusyon, ngunit isang bagay na totoong nangyari. Tagapangalaga, kaayusan, ng ibabaw. Ilang sandali, medyo nalilito na si Yezuan. Tila simula nang pumasok siya sa Origin Secret Realm na ito, paulit-ulit niyang naranasan ang mga espesyal na bagay, tulad ng mga salita ng tagapag-alaga na ito sa sandaling ito, na sapat na upang labis na mabuluhan si Yezuan. Si Yezuan ay may intuition, isang walang katulad na malakas na intuition, iyon ay, marahil, nahawakan na niya ang pinakahuling lihim ng banal na kaharian na ito. Kabanata 2570, Tinambangan. Tila ang malawak na Origin Secret Realm ay isang lugar lamang ng pagsubok para sa mga tagapangalaga. Para sa mga tao sa loob, si Yezuan sa sandaling ito ay talagang nakaramdam sila ng kalungkutan. Dahil, ang buong Origin Secret Realm ay maaaring samahan lang ang iilan o kahit isang trialist lang para subukan. Itinuturing ito ng mga tao ng Origin Secret Realm bilang kanilang lahat, ngunit hindi nila alam na ito ay isang lugar lamang ng pagsubok. Siyempre, kahit na alam ito ni Yezuan sa sandaling ito, wala itong silbi. Maliban na lang kung makakaakyat siya sa 199 na layer isang araw, kung hindi, siya ay magiging walang tao sa Origin Secret Realm. Tahimik na naglakad si Yezuan patungo sa lungsod, ngunit sa kanyang puso, ito ay pataas at pababa. Sa sandaling ito, lahat ng atensyon ni Yezuan ay nakatuon sa sinabi ng matanda, kaya hindi niya napansin ang sitwasyon sa paligid niya. Sa sandaling ito, maraming tao na ang sumusunod sa panig ni Yezuan, at ang banal na pag-iisip ay direktang nakalok kay Yezuan, halatang hindi magaling ang mga taong ito. Napag-alaman na dahil balak ng pinuno ng Qinglonggang na patayin si Yezuan, paanong hindi siya magkakaroon ng second-hand na paghahanda. Ang mga taong ito ay ipinadala ng pinuno ng Qinglonggang upang pigilan si Yezuan na makatakas. Ang gawain na natanggap ng mga taong ito ay napakasimple, kung si Yezuan ay bumaba mula sa bundok, siya ay papatayin. Sa sandaling ito, hindi na maalaya ni Yezuan na may darating na panganib, kaya wala siyang pagtatanggol. Malinaw, sa pagkakataong ito, ang mga tao ng Blue Dragon Gang ay nagpadala ng mga taong magaling magtago. Siyempre, ito ay dahil din sa hindi ino ni Yezuan ang function ng pag-detect ng system, kung hindi, kahit na ang mga taong ito ay maaaring magtago, ano ang magagawa nila? Sa harap ng pagtuklas ng sistema, ang mga taong ito ay walang itinatago. Sayang at hindi naon ni Yezuan ang system. Pagkatapos ng lahat, ang sistema ay may limitadong enerhiya. Biglang naging alerto ang puso ni Yezuan, at sa isang iglap, ang Divine Sword ay lumipad palabas ng walang pag-aalinlangan. Boom! Isang malakas na dagandong ang umalangaw. Sa gulat ni Yezuan, ang nilaslas ng Divine Sword ay talagang isang misteryoso at walang katulad na transparent na lugar. Ito ay tulad ng paglaslas sa hangin. Nagulat si Yezuan sa kanyang puso, alam mo, ngayon lang niya malinaw na naramdaman na may kung anong puwersa ang umaatake sa kanya, at sa paghusga sa kanyang reaksyon ngayon, tila napapalibutan siya ng ilang pagbabawal o kaharian. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang espada ng Divine Killer Sword ay naputol sa hangin, ngunit ang malakas na suntok ng Divine Killer Sword na ngayon ay na-neutralize sa hangin, kaya natural na posible na makita na si Yezuan ay napapalibutan ng mga pagbabawal. Ang Lo Divine Bow ay lumitaw na sa kamay ni Yezuan, at isang itim na bola ang bumungad sa tabi ni Yezuan. Naghihintay si Yezuan, naghihintay sa taong tumambang sa kanya na lumabas mag-isa. Dahil sinadya nilang tambangan ang kanilang mga sarili, naniwala si Yezuan na imposibleng ubusin nila ang kanilang sarili ng ganito. Oo naman, tulad ng iniisip ni Yezuan, may isa pang paggalaw sa paligid niya. Nakita ko na ang isang bakas ng itim na usok ay patuloy na tumataas sa paligid ni Yezuan, at ang mga itim na usok na ito, na parang walang anumang banta, ay automatikong dinadala ng hangin, tulad ng berdeng usok na nagmumula sa mga labi ng mga sirang sagradong puno na sinunog ng mga wildfire, ito ay napakaswal. Gayunpaman, nang makita ni Yezuan ang eksenang ito, likas siyang naging mapagbantay. Itong itim na usok, may problema. Walang anumang apoy saan man dito, at ang itim na usok ay masyadong nakakatakot. Ano ito, hindi nang ahas na gumalaw si Yezuan,
Pagkatapos ng lahat, ito ay isang sitwasyon na hindi pa nararanasan ni Yezuan. System, ano ba talaga ang itim na usok na iyon? Utos ni Yezuan sa sistema. Ding, system prompt, italaga ang target, kunin ang kaluluwa at ikalat ang 6 na usok. Ding, ang system ay nag-uudyok, pakitanda na ang usok na ito ay lubhang nakakalason at nakamamanghang, at inirekomenda na ang host ay umiwas kaagad. Soul Snatcher at nagkalat ng 6 na usok. Ito ay isang mahabang pangalan, gayunpaman, mula sa pangalan, maaari mo nang malaman na ang usok na ito ay hindi simple. Sa sandaling gumalaw ang figure ni Yezuan, agad siyang umatras patungo sa likuran. Gayunpaman, hindi umatras si Yezuan, ngunit kailangan niyang huminto. Kasi, hindi na siya pwedeng umatras. Hindi maganda, hindi masisira ang mga pagbabawal dito. Nagulat si Yezuan sa kanyang puso, at bago niya ito namalayan, nahulog siya sa isang malaking bitag. Ang mga nakapaligid na pagbabawal ay malinaw na binuo ng mga espesyal na diskarte. Si Yezuan ay walang magagawa ng ilang sandali. Masasabing kahit na si Yezuan ay may paraan upang masira ito sa sistema, ito ay magtatagal. Gayunpaman, ang itim na usok ay lumitaw lamang sa isang maikling panahon, at ito ay mabilis na kumalat. Gusto talaga ng taong tumambangan kay Yezuan na gamitin ang pamamaraang ito para direktang mahuli si Yezuan. Damn it! Galit na galit si Yezuan sa kanyang puso, sa sandaling ito, masasabing nahulog si Yezuan sa matinding panganib. Mula sa pagiging alerto hanggang sa pagiging pasibo, saglit lang. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang malakas na divine power ang lumabas, at gusto ni Yezuan na subukang makita kung kaya niyang alisin ang mga itim na usok na iyon. Sayang naman, nasaan na itong usok na nakakaagaw ng kaluluwa at nakakalat ng buhay na napakadaling maalis. Masasabing walang epekto ang pag-atake ni Yezuan. Kahit na naipalaganap na ni Yezuan ang banal na kapangyarihan, ngunit ang itim na usok na iyon ay maaaring direktang baliwalain ang pagkakaroon ng banal na kapangyarihan. Sa ibabaw, ito ay tila itim na usok na maaaring ibuga ng hangin, ngunit hindi ito apektado ng anumang panlabas na puwersa, at kumakalat pa rin ng ganoon. Masasabing kapag ang itim na usok na ito ay inilapit kay Yezuan, tiyak na hindi na ito makakalaban ni Yezuan. Damn, who dares to cheat in secret? If you have the ability, stand up for me. Sumigaw si Yezuan, ngunit sa kasamaang palad, walang tumugon sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang mga taong personal na ipinadala ng pinuno ng Blue Dragon Gang, at paano ito naging napakasimple. Sa katunayan, kung si Yezuan ay direktang napatay ng itim na usok na ito, kung hindi, ang mga taong iyon ay lilito din kaagad at magbibigay ng isang nakamamatay na suntok kay Yezuan. Diyos Destroyer. Biglang iwinagayway ni Yezuan ang kanyang kamay, at kinokontrol ang Divine Sword sa hangin na isang malakas na pag-atake. Boom! Nagkaroon ng malakas na putok, ngunit walang paggalaw. Ang pagbabawal na ito ay maaaring sumipsip ng pinsala. Maliban kung nagawa ni Yezuan ang pag-atake na sapat na para masira ang pagbabawal na iyon sa isang pagkakataon, kung hindi, imposible para sa kanya na masira ang pagbabawal na iyon. Sa pagtingin sa puwersa ng pag-atake na agad na kumalat na parang alon, si Yezuan ay medyo nababalisa sa kanyang puso. Habang lumalaki ang itim na usok, lumalaki din ang bilis ng pagkalat nito. Alam na alam ni Yezuan sa kanyang puso na kapag napuno ng itim na usok ang pagbabawal na ito, wala na siyang paraan para makatakas. Damn, hindi pa ako naniniwala. Wala na talaga akong magagawa. Ang pagpatay sa espada, 10,000 espada ay isa. Si Yezuan ay umungal, at sa isang iglap, ang Divine Sword ay sumabog na may malakas na liwanag, ngunit sa isang iglap, ito ay naging 10,000 espada at tumakbo sa buong kalangitan. Tamaan, nag-utos si Yezuan, at agad na umatake ang Divine Sword sa lahat ng direksyon. Boom! Dumagundong, dumagundong. Ang mga kakilakilabot na pag-atake ay kumalat sa buong kalawakan. Gayunpaman, walang epekto, at ang tanging pakinabang ay ipaalam ito kay Yezuan, ngunit sa katunayan, wala pang 100 milya ang layo nito. Sa madaling salita, si Yezuan ay nakulong sa loob ng 100 milya ng pagbabawal na ito. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang Lo Divine Bow ay nawala, at pagkatapos, ang mga kamay ni Yezuan ay sabay na kuminang,
ang kanyang kaliwang kamay ay ipinagbabawal, at ang kanyang kanang kamay ay isang rune. Pinipino ni Yeshua ng dalawang magkaibang espesyal na magic weapon ng sabay.